Mas madali ba dyan? Turo mo na lang sa akin kung alam mo dyan. Naka ano to sa ano eh, tingnan ko. Ah, sa may Patagaytay Road to eh. Ay, sundan na lang natin to. Okay, sige. Salamat sir, salamat. Dito nga sa video to mga tol, kuha ako ng booking dito papuntang City Hall ng Santa Rosa. At maswerte naman ako dito dahil nakakuha naman ako pabalik ng Cavite sa may part ng Silang. Pero dito mga tol, habang nasa kasagsagan ako ng aking biyahe, susundan ko lang yung sinasabi ng pasahero ko kung saan kami dadaan. Maayos naman yung kalsada na dinadaanan namin kasi nga walang traffic dito mga tol kung ikukumpara mo doon sa may Binyan. Dito nga kami dumaan mga tol sa may papuntang Tibig kasi nga sa Tibig si ma'am. Ngunit mayroong isang pangyayari dito mga tol na talaga namang nagpapatindig ng balahibo ko kasi grabe naman talaga. Di ko talaga akalain na maranasan ko yung ganitong bagay. Spiras pala ng undas to mga tol itong biyahe namin na to. Medyo late lang yung upload ko kasi ngayon ko lang na-edit tong video. Ito nga mga tol, medyo kampante naman ako sa aking biyahe dahil kung gawa lang naman tong motor ko. Inaalagaan ko kasi talaga pati na yung panggilid nito kasi ayaw kong maranasan yung magkaroon ng aberya habang ako ay nasa aking biyahe. At habang kami ay nasa kasagsagan ng aming biyahe mga tol, ang marating namin itong sa may part ng South Burbs at ito ay nakakasakop sa Tibig, bayan ng Silang. Sabi nga ng pasahero ko dito na wag daw ako dumaan dito ng alanganing oras, lalo na kung sumapit ang 12 ng hating gabi dahil medyo delikado nga daw ang lugar na ito. Kamakailan nga lang daw dito mga tol ay merong 4 na katao na nadisgrasya rito. Yung buong pamilya na yun talaga mga tol ay halos wala nang nabuhay kasi nga lahat sila ay pumanaw mga tol. Naraw bago sa kanila yung ganitong pangyayari dito dahil madalas daw talaga may disgrasya rito. Dito sa part na to mga tol, kung inyo makikita sobrang dilim talaga rito. Alam nyo ba mga tol ang nangyari sa amin dito? Maayos naman ang naging takbo ng motorsiklo ko nung una. Pero nung sumapit kami dito mga tol, dito sa maraming puno na to at puro talahiban yung gilid nito mga tol, ay bigla na lang nawala ng hatak yung motor ko na para bang tila may humihila sa likod mga tol. Grabe ng kaba ko rito mga tol kasi iniisip ko nga paano na lang kung masiraan kami rito at paano na lang kung ayaw na umistart ng motor ko. Talagang ang bigat dito mga tol sa part na to, itong paahon na to. Kahit anong gawin kong piga sa silinyador mga tol, wala, ayaw talaga umarangkada ng motor ko. Na grabe paninindig ng balahibo ko dito mga tol. Kasi kung dito ka nga masiraan sa part na to ay talagang wala kang mahingian ng tulong. Kasi wala man lang kabahayan dito sa part na to mga tol. Ang masaklap pa rito, pagdating namin sa drop off location ni ma'am, doon lang din banda. Kaya naman nagtaka rin yung aking pasahero mga tol. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan yung pasahero ko dito mga tol. Kaya naman hinatid ko pa rin siya hanggang doon sa kanyang bahay. Labis-labis nga ang pasasalamat din ng pasahero ko. At syempre masaya ako kasi nagdagdag din siya ng tip mga tol. Yung 231 na babayaran niya mga tol, ginawa niyang 300. Malaking bagay din yung biyahe ko na to. Tinanong ko nga yung aking pasahero mga tol kung anong nararamdaman niya. Yun pala, takot na takot din pala. Kasi nga alam na alam niya talaga yung history dito mga tol. Kasi si ma'am ay lihitimong Kabitenyo talaga. Kaya sa susunod daw, pagbabiyahe ako ay wag na raw ako dito dumaan. Along lalo na kung lumalalim na talaga ang gabi. Nagtaka nga ako rito mga tol eh. Mga nakasabayan naming motorsiklo ay talagang nag-uunahan. Para tila ba sa kanila walang gustong magpaiwan. Pagka ganun pa man mga tol, maraming salamat pa rin kay Lord. Kasi kahit gumapang yung motor ko rito, alam kong bigat na. Ewan ko ba, iisa lang naman kasi talaga ang angkas ko. Pero pakiramdam ko parang naging 3. Alas 12 pa nga daw ng hating gabi ang duty ng white lady dito mga tol. Kaya wala man lang tayong napitikan ng ating camera. Kaya sa kapwa ko MC Taxi, iwasan nyo na to. Alam nyo na, 12 to 1 mga tol, wag kayo dumaan dito. Nakakatatot naman yun. Naramdaman mo ba? Biglang bumagal yung motor ko. Nawala ng ano eh. Nawala ng lakas dito sa ano ko, silinyador.